Ha? Sige, manalangin po tayo. Father God, salamat tayo ng sa oras na to. Salamat, Father God, for bringing us here, Father God, na makapag-learn, Father God, muli, Panginoon, ang iyong salita for us to equip, Father God, in opening our own self, Father God. Salamat, Father God, dahil ikaw yung Diyos na patuloy na gagabay sa amin, Lord God. Salamat po at patuloy na mataas. In Jesus' name we pray. Amen. Sige. CJ, dito ka sa unahan. Ari, dito ka sa unahan. Bigil ako sa inyo. Bilisan niyo. Gusto ko, malapit kayo sa akin. Ito ka, CJ. So, masarap. CJ. Ay, sige. Basahin ko po, Gawa 10, verse 1 to 33. Sige, mamaya, basahin niyo ulit siya sa inyong bahay. Ang pangitay ni Pedro. Sa Caesarea ay may isang lalaking nagangalang Cornelio. Isa siyang kapitan ng batalyong Italiano ng hukbong Romano. Siya ay isang debotong tao. At siya at ang kanyang buong pamilya ay sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, ang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag. Cornelio, tumingin siya, takot na nagtanong, ano po iyon? Sumagot ang anghel, kinalulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa may hirap. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagangalang Simon, na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagabilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Pagkalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos, pinapunta sila sa Joppa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin, bandang tanghali na noon. Siya ay nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay, siyang may handang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng anumang marumi. Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay kaagad na inakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kalugar ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila sa bahay ni Simon at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Tinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon at tinatawag din Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain na sabihin sa kanya ng Espiritu. Tingnan mo, may 3 lalaking naghanap sa iyo sa ibaba. Tumaba ka at huwag magatubiling sumama sa kanila dahil ako nagsugo sa kanila. Nanawag nga si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap nyo. Ano ang ipaglilingkod ko sa inyo? Sumagot ang mga lalaki. Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy nila si Pedro at doon pinatulog ng gabi iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Joppa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Caesarea, doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang kanyang kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, tumayo kayo, ako'y tao ring tulad niyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon doon. Sinabi niya,
Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang nakikihalubilo o dumadalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't, nang ipasinundo ninyo ako, hindi ako nagkatubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako pinasundo. Sumagot si Cornelio, may 4 na araw na ngayon ang nakalipas, bandang 3:00 din ng hapon. Habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaki na nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at pinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahirap. Pasundo mo sa Jopa si Simon Pedro, nanunuluyan siya sa bahay ni Simon at tagadlad ng balat ng hayop, siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao at salamat na may kayo'y pumarita. Ngayon ay nagtitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa sinumang ipapasabi ng Panginoon. Okay, sige. So, tayo ngayon ay nasa lesson 9 na. So, one more lesson pa, no? Excited na bang matapos? Yan. So, last week, pinag-usapan natin ang tungkol saan? Anong topic natin last week? Faith. Sino dito ang faith? Within the 1 week, na-practice nyo ba yung faith ninyo? Na-practice ba? O wala lang? Okay, sige. Kanina pinagawa ko ni Ate Jen ng timeline. Sino dito merong pananalig na siya ay makakapag-open ng cell within this year? Bago matapos ang taon. Amen. Okay, di ba? So, dapat ayun yung faith, di ba? Yung faith natin, yun yung nagde-declare yung desire natin. So, paano tutugunin ng Panginoon yung desire natin kung ang faith natin ay mababa? Kung ang faith natin ay weak. Amen po? Sige, pag-usapan natin, ha? Okay, so, lesson na is about faith. The cell vision. Ano nga ba yung cell? Ano yung cell? Science. Ano mata yun? Cell is the smallest particle na meron sa ating katawan. Okay. Tama ba? So, when was the birth of church outside Israel happen? Kailan nga ba nangyari? O kailan ba nagsimula na magkaroon ng church outside Israel? Base dun sa binasa natin. Saan siya nangyari? Kung babasahin ko, pag itutuloy niyo yung binasa natin, saan siya nangyari? Sa bahay ni? Sino yung pinangitaan ng Sa bahay ni? Cornelius. So, sino ba si Cornelius? Isa siyang kapitan ng mga isang kapitan ng batalyanong Italyano. So, siya, ibig sabihin, hindi siya isang Hudyo kasi siya Italyano, di ba? So, sabi nga dito, paano ba nangyari na nagkaroon ng church outside Israel? So, di ba? Paano nagkaroon? Di ba? Ginathered ni Cornelius yung kanyang mga kamag-anak at kanyang mga kaibigan. Diba? So, a Gentile who gathered his family and friends para makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni, sino yung pinatawag niya? Sino yung pinasundo niya? Ni Pedro. So, sa pamamagitan ni Pedro, nangyari yung pangitain niya na magkaroon ng gathering para makinig ng salita ng Diyos. So, ano ba yung cell group? Kanina sabi yung cell is the smallest particle ng matter. Diba? So, ano naman yung cell group? Sino dito ang naka-in sa isang cell group? Lahat ba ay nasa cell group? O Hari, ano yung cell group? Base sa pagkakaunawa mo. Papalakasan. Ano pa?
CJ, dito ka eh. Rain, ano yung cell group? Cell group. Ano ibig sabihin ng cell group? Sige, ikaw na. Cell group? Hindi pala, nakalimutan ko. Kuya Melvin. Ano yung cell group? Cell group is a form Sige. which is they came together. Siguro ko ng mga tao na nagsisipon upang mag-usapan. Diba? So sabi niya, grupo ng tao na nagtitipon para pag-usapan daw ang salita ng Diyos. Pero pag sinabing cell, dahil sabi nga cell, it is a smallest, diba? Pinakamaliit. So pag sinabing cell group, maliit na grupo ng mga tao. Diba? Pag sinabing maliit, kagaya ba nitong church? Hindi. So maliit lang. Maliit lang yung bilang ng mga tao na nagtitipon minsan sa isang linggo. Sino dito, 2 beses nagsi-cell group sa isang linggo? Meron ba? Meron ba? Kung kayo ay leader, yes, pwede. Pero kung kayo po ay member po, so ilang beses po nagsi-cell group? Isa. So sa isang linggo, isa lang ang cell group na dapat nating aatinan. Unless, ikaw ay isang cell leader. Siyempre, kapag ikaw ay cell leader, meron kang sariling cell na sinisell group, and at the same time, meron kang cell group na inaatinan para ikaw naman ang kumain ng salita ng Diyos. Para ikaw naman yung nakikinig. Amen po? So, kaya yung iba minsan, 2, depende kung ilang cell group meron siya. Diba? Pero mostly, 1 cell group within a week. So, isa lang. Tama po ba? So, bakit nga ba kailangan magtipon? Diba, kagaya nga ni Cornelius, diba? Inipon niya, ginagared niya yung kanyang mga kamag-anak at kanyang mga kaibigan. So, bakit kaya kailangan magkatipon? Para? Si Harry nagsabi noon. Ayan. So, para magpalakasan. Ano pa? Bukod sa magpalakasan. Magkaamustahan. Chikahan ba? Chismis ba? Hindi. Ang main purpose natin, why we gathered in a cell group, for us to, grow spiritually. Mag-grow tayo yung spiritual na life natin, yung spiritual life natin, kailangan mag-grow. At, syempre, ito ay nakabase saan? Paano mag-grow ta? Paano nga ba tayo mag-grow spiritually? It is based on the Word of God. Diba? Diba yung meron sa cell group? Sharing of the Word of God. Amen po ba? Amen po ba? Okay, next. B. Pindot ka na, B. Sige ba, pindot pa. Bakit 7 eh? Diba? Yan. So, sino nga ba ang bumubuo ng cell group? Yan. So, sino nga ba ang bumubuo ng cell group? Sino nakakaalam? Bumubuo ng cell group. Una, syempre, saan ba kayo nagsa-cell group? Usually, saan dapat? Sa bahay. So, syempre, kapag may bahay, merong host. Diba? So, una is yung cell host. Kung saan, siya magpro-provide ng place para sa inyong cell group. Anong tawag doon sa nagpo-provide ng lugar? Cell host. Sunod, syempre kapag meron kayo ng cell host, meron ng host kung saan kayo ay mag-gather para pag-aralan ng salita ng Diyos. Sunod, syempre merong cell leader. O sino naman ang cell leader? Ano naman ang kanyang tungkulin o gampanin? Ha?
Siya naman yung nagli-lead. A person equipped to lead a cell. Tandaan na, a person equipped. Pag sinabing equipped, Gamit. ha? Ay! Equipped. Whip. Ano ibig sabihin ng equipped? Capable. Yan, capable. Meron siyang kakayahan na mag-lead ng isang cell group. So, hindi pala basta-basta pag sinabing cell leader. Kailangan pala equipped, capable, merong kakayahan to lead the cell. Yan. Una, syempre, siya ay spiritually ready. At hindi yun basta, ikaw na mag-share ng salita ng ikaw na mag-share ng word. Dapat ba ganon? Hindi. So, kailangan sa isang cell group, merong leader. Next po is, kung may leader, merong Cycle. assistant leader. Yan. So, may isang assistant leader, o pwede rin tawaging Timothy. Yan. Timothy. Okay, cell assistant leader. Ano naman kaya yung gawain o yung task ni assistant leader? Kapag wala yung, Kanang kamay, katuwang, katulong. Diba? Kaya nga assistant eh. Siya yung mag-a-assist kung ano yung mga kailangan ni cell leader. Maaring si assistant leader, siya ang magkakandak ng icebreaker, siya ang mag-worship, yun po. So, anything na pwedeng ipagawa sa kanya ni cell leader. And then last, syempre, meron ka ng cell host, meron ka ng cell leader, merong assistant leader, at syempre, merong cell member. Kasi kung walang cell member, magkakaroon ba ng cell group? Wala. Kung dalawa lang kayo, bali tatlo, yung cell host, yung cell leader, tsaka yung assistant, tingin nyo, cell group bang matatawag yon? Hindi. Kasi wala silang i-disciple. Anong tawag doon? Ano mga tao na dumadalo sa cell group? Yun ay cell member. Ito yung mga invite po na meron tayo. Amen po? So ngayon, dahil alam na natin yung apat na bumubuo ng cell group, ano naman kaya ang importansya ng cell group? Bakit kaya tayo nagsi-cell group? CJ, bakit ka umata ng cell group? Para mas malaman ko yung salita ng Diyos na mas malalim. Para mas mapala, to deepen yung understanding natin sa salita ng Lord. Ano pa, Danya? Bakit ka umata ng cell group? Ano yung importansya sa'yo ng cell group? Okay. Excuse me. So, for us to grow, na kung saan, nag-a-ay din tayo na maging cell leader. Ray. So, ano yung importansya sa'yo ng cell group? Para absorb yung word of God. Kasi sa group kasi para i-activate yung relationship na pwede. Pwede ka magtanong sa kaibigan. Kung mas mabilis ka, makakaibigan ka Amen. Diba? Sa cell group, mahihimay-himay natin yung salita ng Diyos. So, yung preach ni Pastor ng Sunday, yun po yung ituturo sa atin ni cell leader pagdating ng cell group. So, ibig sabihin, doon magkakaroon ng interaction. Amen po ba? Pero, syempre, meron akong 5 notes dito kung bakit importante ang cell group. Una, tandaan na, the success of the church is in the cell. So, ang ikalalago ng simbahan ay nasa ating mga cell group. Yan. Bakit kaya sinabi ng ikalalago ng simbahan ay nasa mga cell group? Kasi po, di ba sabi ng service, di ba? Pag sinabing service, it is a gathering of all cell. Kung halimbawa si Hari, ang bawat isa dito ay may cell group.
dadalhin natin yung lahat ng cell group natin o yung cell member natin sa church every Sunday. So, kapag lumalaki yung ating cell group, nag-multiply yung ating cell group, meaning, nag-grow din yung ating church. Diba? Nagiging successful din yung bilang ng church member. Amen po? Kaya ganun ka-importante ang cell group. Next, number 2, cell group allow the right leadership. Yan. Ano kang ibig sabihin na cell group allow the right leadership? Yan. So sabi nga, di ba, doon nadideepen yung understanding natin sa salita ng Panginoon. So pag sinabing cell leader, it is chosen by God. Mula doon sa cell group nyo, maaaring magkaroon pa ng cell leader. Hindi lang isa ang magiging cell leader doon. Marami. Lahat kayo ay maaaring maging cell leader. Bakit? Because you are chosen by God to do the pastoral work. Pag sinabing pastoral work, ano ba ibig sabihin ng pastoral? Ano ba yung ginagawa ng mga pastor? Ha? Nag-aalaga. Lalo ng mga pastor, di ba? Sila yung nag-aalaga. Pero dahil hindi kaya ng ating pastor na lahat ikutan ang cell group ng bawat isa, kaya nagtatalaga ng mga cell leader para siya'y maging katuwang ni pastor ng mga network leader to do the pastoral care work o yung pastoral care na tinatawag. Amen po? So ano pa? So bakit kailangan ng pastoral care? So syempre, upang iparamdam sa bawat isa na sila ay mahalaga. Nararamdaman niyo ba sa cell group niyo that you are important? Nararamdaman ba? Amen. Diba? Or kayo ay nalaleft behind sa cell group niyo? Meron ba? Meron ba dito na, lagi na lang siya. Meron ba? Wala. Diba? Equal ang pagtingin sa loob ng isang cell group. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng sharing eh. Next po, number 3, cell group strengthen the church. Yan. So, pinapalakas din ng isang cell group ang church. It help, cell group help to become a useful instrument. Diba? Mula sa cell group, dahil kayo ay nagbibuild ng relationship sa bawat isa, bukod sa relationship, deepen yung understanding nyo sa salita ng Panginoon na gagamit kang bilang instrumento ng Panginoon to win soul para magkaroon ka rin ng sariling cell group. Amen po? Then, So, syempre, kapag nagkaroon ka na ng sariling cell group, it will multiply. From mother cell, galing ako, si Harry, under siya ng cell group ni Pastor Josh. So si Harry, pag meron na siyang mga disciple, may tumugon na sa kanyang mga prayer for 3, diba? May 3 nang tumugon, yung 3 na tumugon. Pwede niya na ngayong i-cell group yun. Pwede na siyang mag-open cell. So, mula dun sa cell group ni Pastor Josh, lalabas na si Harry to have his own cell group. Pero, syempre, si Harry, mag-a-attend pa rin siya sa cell group na meron siya. Para Para siya naman yung mag-receive ng salita ng Panginoon. Kasi ang gagawin naman niya sa sarili niyang cell group, siya naman yung mag-feed. Siya naman yung magpapakain. Nagagets? So, kaya nagkakaroon ng multiplication. Ano pa? Chef, number 4, cell group are ways of supplying people need. Hindi naman yung literal na isusupply mo yung pangangailangan ng bawat miyembro. So, ano ba yung unang-unang pangangailangan ng mga nasa loob ng isang cell group?
Ha? Yan, care, yung pag-aalaga, yung pahalagahan sila. Ano pa? Love. Ano pa? Yan, yung maramdaman nila ay mahalaga ako. So, yun yung kailangan nating ibigay. Kailangan nilang maramdaman. So, hindi yung ibig sabihin ng supplying people need is yung mapakain mo, mapakain ng salita ng Diyos. Para maramdaman, kasi hindi nga nila nararamdaman sa labas yun eh. So, syempre sa loob ng cell group, yun yung ipaparamdam natin, yun yung ipaparanas natin na they are loved, na they are care, na pinapahalagaan sila para maramdaman nila na, ay, bilong pala ako dito. So, pag naramdaman nila na bilong sila, hindi yan sila aalis. Babalik at babalik. Umabsent man sila, pero babalik at babalik pa rin sila. And then last, number 5, cell group or foundation for forming 12. So, sa cell group din, magsisimula para makabuo ka ng iyong 12. Okay? Diba? Kailangan, sa cell group din, kasi diba sa cell group, pipili ka doon ng iyong mga disciple. Diba? So, syempre, ano ba yung mga character ng isang disciple na gusto mo? Yan. Syempre, teachable. Diba? Yung willing matuto, willing makinig. So, yun yung mga bagay na kailangan natin mabuild para makapag-form tayo ng 12. Okay po? Amen po? Sino dito ang willing? Willing ha? Willing by faith na makapag-open ng cell within this year. Mahirap ba? Sakto lang. Yan. Diba? Kailangan lang natin ng faith, diba? Yung nga yung sabi nga, by hearing and hearing the word of God. Kaya nga po tayo ay umaattend sa mga gawain for us to equip, to level up our faith sa pamamagitan ng mga salita na naririnig natin mula sa Diyos. Amen po? So, alam niyo ba, na kapag kayo ay nag-open ng cell, merong double privilege. May pribilehiyo or may blessing kapag kayo ay nakapag-open ng cell. Gusto niyo malaman kung ano yung dalawang yon? Una, syempre, kapag ang bahay nyo, kapag ang inyong tahanan ay ginagamit sa isang cell group, anong mangyayari doon? We bring the ark of God into your home. So, madadali natin yung ark of God sa ating mga tahanan, di ba? Kapag nandun yung ark of God, di ba? Pag sabi ark of God, nandun ang presensya ng Panginoon, di ba? So, di ba? Kapag nandoon yun, we are blessed. Amen? So, maganda ang mangyayari sa ating tahanan. Ano pa? We impart life to people through personal pastoring. So, magkakaroon ng impact yung buhay mo doon sa tao na mawiwin mo sa Panginoon. So, bakit kaya? Bakit kaya magkakaroon ng mai-impart mo yung life mo doon sa taong nawin mo? Kasi magkakaroon kayo ng relationship. Amen po? Amen po ba? So, ready na bang mag-build or mag-open ng cell? Ready na? Ready na ba? Ang hinay eh. Amen. Amen. So, kaya nga vision eh. Kailangan i-ay natin, i-goal natin na magkaroon tayo ng cell group within this year. Bago matapos ang taon, baka kapag-open tayo ng cell. Bakit? Kasi magkakaroon na ulit tayo ng another cycle ng prayer for 3. Kapag yung tatlong yon tumugon, yung tumugon din yung nakaraang pinalalangin mo, pwede mo na siyang i-open cell. Okay? So, 3 lang ang kailangan mo para makapag-open ka ng cell. Hindi kailangan 12 agad. Kailangan mo lang ng 3, at least 3. Kaya ba?
Kaya? Amen, amen. Amen. Yun lamang po. Kaya, hindi siya.